Ayos na naman. Bike lang. Ang problema kay BBM, masyadong mabait. Oo, kaya mga DDS, ano kayo, pagka yan ibig sabihin, nalagyan ng topak sa uli si BBM. Lahat ng mga DDS, mga gago, yari kayo. Oo, pinababayaan niya eh. Pero bangag-bangagin ka. Oo, Bangag. Pinababayaan lang. pero biyanan. Pinababayaan lang. Sa panahon ni Digong, hindi pwede yan. Yan, kahit sino presidente, di pwede yan. Kahit sino. Dapat ganaganyan ka, presidente ka. Nako, Hindi dapat ganyan. yung Jack Agorta, grabe kung makatira kay BBM. Abusado. Kung ako presidente, wala na, hindi pwede sa Ang akin. tao talaga, pinabayaan mo. Magiging, nakukonsinti niya yung sarili niya. Okay naman pala ito eh. Kahit tirahin ko ng tirahin ito, hindi naman ako maano. Pero pagka binigyan mo ng eleksyon niya, tingnan mo. Tingnan mo si Trillanes, hindi sila makaporma. Pag sinangkot nila sa kalokohan, demanda sila. Kasampahan sila ng demanda. Ganun dapat. O, dapat demanda lang din, no? O, demanda. Demanda, kunyari, tulad na ginagawa ng pag ano yan? Ang tawag yan? Unjust fixation, O, andyan. no? Unjust fixation. Bayad din yan. Masakay mo. Eh, presidente pa naman, hindi yung laki ng babayaran mo. Presidente, ginaganyan mo. Kaya kayo mga DDS, mag-ingat kayo. Kaya Hintayin nyo tama na. 2028, manalo yung bobo nyong idolo. Pag nanalo yung bobo na tayo lahat. Natatawa nga ako eh, grabe. Grabe ko makapanlait. Oh. Pero yung administrasyon, pinababayaan lang, na nilalait sila. Tama ba yung pabayaan mo lang? Kahit laitin ka. Dapat hindi yan pinababayaan. Ano daw eh, maximum tolerance daw eh. Hindi yung maximum tolerance yan. Kalukuhan na yan. Sobrang bait na yan. Tama yung sabi ni Lovely Granada. Tama yung sabi niya. Ano sabi? Sabi ni Lovely Granada, yung mga tao dati, yung mga palamura, mga bastos, Oh. nabigyan sila ng buhay nung manalo si Duterte. Kasi si Duterte, bastos, panay palamura, nang babalahura. Ngayon, yung mga taong ito, natuwa, nabigyan ng pag-asa. Meron pa tayong kakampi, presidente pa. Kaya tignan mo, mura ng mura. Mura ng mura dito, mura doon. Panlalait dito, panlalait doon. Eh, dahil kay Duterte. Ibig sabihin, yung ugali nila, noon, nailabas nila nung naging presidente si Duterte. Tama si Lovely Granada. Parang naselyuhan. Okay, pwede pala magmura eh. Pwede pala magmura sa social media. Oh, dati yun, sa social media eh. Kayahin natin si Digong. Si Digong nga, nagmumura, tayo pa kaya. Social media, pagka nag-ano ka ron sa social media, kunyari nag-post ka, Oh. may nag-ano sa'yo, may nag-harass, kunyari, yan mo, tanga, bobo. Pag galit na galit, halos maiyak na yung tao sa nag-post eh. Kasi parang ngayon lang siya nakaramdam ng gano'n eh. Oo. Di ba? Parang ngayon lang. Pero ngayon, tanga bobo, pinagtatawanan ka lang, tanga ka rin. Ganun na eh. Wala na, ano na ang tao, yung mga ang budi ng mga Pilipino. Wala na. Sanay na. Sanay na. Oh, Si nanay ni Digong. kaya yung mga DDS na nagsasalita ng tanga, PI, gano'n, wala na yan. Wala yan. Hindi na epekto sa mga yan. Hindi na epekto. Hindi na epekto, ang matitinong mga nagpo-post, hindi na epekto yan. Hindi kayo sasagutin ng ganyan rin katulad nyo. Kasi pag nagsagutan kayo ng ganyan, walang katapusan, walang mangyayari. Walang mangyayari. Ano na lang, fax na lang ibabaan sa inyo. Pagdating ng gera, ang unang tinatamaan yung mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas. Ang mga Japan, Malaysia, Thailand, yung ibang mga maayos,
tinatamaan yan, okay ang takbo ng ano nila, ekonomiya. Ang problema sa Pilipinas, yung mga politiko, ang agahaman, ang iniisip nila, 3 taon lang naman yan, kurakutin na natin, mag-ipon na tayo. Kasi after 3 years na hindi na sila naiboto ulit, Marami na naipon. tambay na sila, marami sila naipon. Kaya yung Pilipinas hindi umuunlad dahil sa kurako. Kahit presidente. Ang katwiran din ng presidente, 6 na taon lang yan. Isang term lang tayo. So, kurakot na. Kailangan ko bibihira ang presidenteng mahahalal ng iniisip kapakanan ng bayan. Malabo pa na yan. Ibig sabihin hindi yan mapili ng tao eh. Hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi yan mapili? Leder Robredo, pag yan ang naging presidente, malinis yan. Walang kurakot sa utak yan. Kitang-kita mo naman eh. Kahit sa pamumuhay niya, ganun talaga. Pero bakit hindi pinagbibigyan? Kasi ang panalo sa ngayon, popularidad. Kung sino yung sikat, yun ang binoboto ng tao. Hindi sila pumipili ng ng magaling, pero hindi popular. Oo, kasi ang pinipili rin kasi, ang pumipili rin yung mga negosyante. Sa bagay. Kaya ganun ang nangyayari, walang pag-unlad. Gagaya ngayon, ang labanan ngayon, Duterte, Marcos. Popular na popular si Sara. Bakit? Anong gagawin yan? May history ng pangungurakot ng pamilya niya, tapos pipiliin mo pa rin? Wala talagang walang Hindi talaga unlad ng Pilipinas hanggat hindi natututo. Pag natuto yan, pipili ng magandang na leader, yung leader na makabayan, makabansa, doon magsisimulang umunlad ng Pilipinas.